Sinasabi mo bang sumakay siya sa ship ng suot ng sapatos na yon? Oo. Hindi ba dapat nandoon ka ngayon? Sigurado ka ba riyan? Hindi ka pupunta? Mr. Jiang, Ano yon? 400 years na akong nandito sa mundo niyo. Marami na akong pinagdaanan. Kabilang na rin ang isang napakalalang pangyayari. Ina! Ama! Nakabalik na ako! Narito na ako! Ina! Binibiningso! Ginoo! Nagbalik na ang anak ninyo! Nakabalik na siya't buhay siya! Ginoo! Lumabas ho kayo! Nakauwi na siya! Ang anak ninyo! Ina! Anong nangyari sa'yo, anak? Akala ko patay ka na. Ipinagdasal ko sanang mapunta ka sa langit. Patingin nga ng mukha mo. Muntik na ako mamatay, Ina. Tinangka nila akong patayin para makuha ang gantimpala. Anak ko, anak ko. Anak, sinaktan ka ba nila? Hindi po. Maayos po ang lagay ko. Niligtas ako ng Ginoong ito at hinatid dito. Iniligtas niya ang buhay ko, Ina. Siya po ang dahilan kung bakit nakauwi akong ligtas. Iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Utang na loob ko ito sa'yo. Hindi sapat ang pasasalamat na kaya kong sabihin. Ituring mong iyo ang aming tahanan. Magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi. Wala kang kailangang alalahanin. Bakit? Bakit? Ang kahiyahiyang buhay ay mas malala sa marangal na pagkamatay. Itinuro ko yun sa'yo. Kung alam kong inilagay mo sa kahiyan ang iyong sariling pagkatao, pati ang iyong pamilya, dapat hindi ka na nagbalik pa! Ina! Mamatay ka na! Sapagkat matagal ka nang patay sa isip namin. Kaya mamatay ka na! Mamatay ka na! Ina, wag po! Hayaan niyo akong mabuhay! Mabuti pa ay tumakas ka na. Umalis ka na ngayon. Kapag nakita tayo ng amo mo ng ganito, pareho tayong mamamatay. Napakiusapan ko siyang ako na ang papatay sa'yo. Na ako mismo ang gumawa. Bilisan mo, tumalis ka na. Manghibayong lugar ka at mamuhay bilang ibang tao. Ngunit, Ina, Bakit mo? Dinala ang lalaking hindi mo kakilala.
malala sa ating tahanan. Hindi mo ba alam na para sa iyong ama, mas mahalaga ang puri ng pamilya kaysa sa buhay ng sarili niyang anak? Ang lalaking yun, ang sumagip sa buhay ko, Ina. Ina! Ano pong nangyari? Ano pong ginawa nila sa kanya? Hindi pa rin siya namamatay. Anong nangyayari? Kinain niya pagkaing may lasong arsenik. Sapat yun para makapatay ng baka. Hindi namin alam kung bakit. Buhay pa siya hanggang ngayon. Pati ang sakit. Nakakala ko hindi ko na kailanman malilimutan. Nawala rin yun paglipas ng panahon. Hindi kasi ganoon kahaba ang naging buhay ko, kaya hindi ko maiintindihan. Pero may mga naiisip ako eh. Nagpapakahirap. Mabuhay ang tao kahit alam nilang mamamatay din naman sila. Alam nating magkakahiwa-hiwalay din tayo. Pero sa kabila noon, nagmamahal tayo na parang wala nang bukas. Ganun talaga eh. Ganun katanga ang mga tao. Lilipas ang oras at magiging maayos ang lahat. Magiging ayos na parang walang nangyari. Alam mo, mahalaga ang hinaharap. Pero hindi ba mahalaga rin ang kasalukuyan? Kung may nangyaring masama sa kanya, masisiguro mo bang ayos lang sa'yo kung sakali? Unang nakilala si Chon Song-yi sa isang chocolate commercial at nag-debut bilang aktres sa isang makasaysayang drama sa telebisyon, kasabay ang mga veteranong aktor. Gumanap siya bilang batang bersyon ng lead actress. Sumikat sa isang iglap si Song-yi habang ipinakita sa lahat ang galing niya sa pagganap. Lahat ng palabas at pelikula niya ay naging lubhang matagumpay. Dahil dyan, patuloy na namayagpag ang career niya bilang Diyosa ng Korea. Yung first love ko? Ano ba? Tinatanong pa ba yun? Sige, isipin ko. Meron din naman ako naging boyfriend. Pero wala akong masasabi na tao sa buhay ko na may tuturing kong first love. Nung bata pa ako, muntik na ako mamatay dahil muntik ako maaksidente. Pero may lalaking dumating at iniligtas niya ako nun. Sayang lang kasi hindi ko matandaan ang mukha niya. Alam ko, gwapo siya at matangkad din. Wala siyang katulad. Sandali ko lang siyang nakita. Pero kahit hindi kami nagkakilala, ramdam ko na mabait siya. Naaalala ko pa rin ngayon. Hindi ko lang alam kung maaalala niya pa rin ako. Tingin ko, kung makikita ko siya ulit, makikilala ko siya. Parang tadhana. Isang aktres ang nawala sa isang cruise party 3 araw na nakalilipas.
Ikinabigla ng lahat ang pangyayaring ito. Alas 4 ng hapon nakita ng search team ang bangkay sa may iloghan sa ilalim ng tulay ng Sogang. Kasalukuyang inaalam kung sino ang natagpo ang bangkay at napakaraming reporter sa pinangyarihan ng krimen. Teka lang, inaasikaso pa namin. Usog dyan. Teka, padaanin niyo muna kami. Usog na sabi. Obvious naman eh. Base sa karanasan ko, suicide ito. Umiinom siya ng gamot para sa depression. Sabi pa nga niya sa Twitter, ang hirap daw ng buhay. Parang ganun yata. Nakuha ko lahat ng testimonya ng mga witness. Sabi nila, nung gabing yon, lasing na lasing daw. At yun, ang punot dulo. Hindi na kayanan ng sikat na actress ang depression, kaya nagpakamatay matapos uminom. Baguhan ng prosecutor ng kaso at puno ng passion. Gusto niyang usisain ang kaso sa abot na makakaya niya. Ay, bakit ba sa nasasakupan ko pa nangyari ang kasong ito? Hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa mga reporter na ito eh. Kailangan may resolba to agad. Anong ginagawa mo? Sana, akin na yan. Kayo ba si Detective Park? Oo, ako nga. Kamusta kayo? Ako nga pala Kilala kita, Prosecutor Yu. Bakit ba hindi na lang natin tapusin kaagad ito, ha? Ayaw rin ng pamilya ng biktima ng autopsy. Sabi rin ng coroner, walang bakas ng panlalaban. Wala ring bakas ng pananakit o kung ano. Oh, ano sa tingin mo? Totoo ba yan? Totoo to! Base sa karanasan ko, ang ganitong... Ba't di natin i-check yung CCTV? Tapos na. Pinasadaan ko na kanina pa. Napanood ko na... Hindi sapat ang pasada. Dapat busisiin. Bali, 77 guests ang imbitado sa wedding party nung gabing yon. Lahat sila masusing chinik bago sumakay sa cruise boat. Ibig sabihin, walang tagalabas na naroon maliban sa mga imbitado at staff ng cruise. Dahil isang celebrity at mayamang negosyante ang bagong kasal na nagpa-party, lahat ng mga imbitado ay puro sikat at mayayaman, may lugar sa lipunan. Ha? Parang red carpet event na nga ang party nila eh. Kinikilabutan ako sa lamig. Grabe! Lamig! Dapat hindi yan ang sinuot mo eh. Dapat nag-long sleeves ka o kaya turtleneck. Ay, grabe. Bakit di nila panayagang sumamang manager ko? Ayaw nilang may mag-leak na pictures. Napakaliit na bagay naman. Kaya, dapat tahimik lang ang kasal natin. Sa simbahang katoliko. Darating ka, Pues, sisiguruhin kong magdadala ako ng mamahaling regalo para sa'yo at sa asawa mo. alam kong nagbibiro ka lang. Seryosong seryoso ko. Kuya Jekyong! Kuya, Hi, Kuya Jaekyong. Ang tagal nating di nakita, ah. Kumusta na? Mabuti. Ikaw, kumusta? Ayos naman. May itatanong nga pala ako sa'yo. Meron ka bang dinedate ngayon? Bakit? Ang sabi kasi sa akin ni Yura, may pakakasalan daw siyang isa sa pamilya ninyo eh. Kayong dalawa lang ang anak na lalaki, di ba? Sa pamilya niyo? Ay, sino na? hindi ako. Di ko nga kilala si Yura. Si Han Yura, model ng department store namin. Lately, di ko na siya nakikita. O, ganun? Sabi na nga ba, nang titrip lang yun. Yung pagsisinungaling niya, ibang klase rin talaga. Sana ganun din siyang umarte. Uy, nagtitinginan na sila. Pinag-uusapan nila kung paano di kayo magkasundo ni Yura. Totoo namang hindi kami magkasundo ni Yura. Saan ang kwarto ng bride? Pupuntahan ko lang para kumustahin. Hi, Soyong. Uy! Bising-busy ka siguro para sa kasal mo, no? Kailan ka pumunta ng ospital? Bilib din ako sa effort mo, ah. Kailangan ko matutunan yan. Pinaretouch ko lang naman. Halata ba? Ang bagets ng itsura mo, baka kaibiganin ka ni Suzy. Uy, grabe. Hindi naman ganun kabata. Congratulations, Soyong! Thank you. Nga pala,
Ako ang makakasalo ng bouquet mo, ha? Akala ko si Naro mang makakasalo. Hindi. Break na sila ng boyfriend niya. So ikaw, may boyfriend ka? Papakasal na kayo? Balita ko may pa-fireworks kayo at midnight. Oo. Abangan mo. May surprise announcement ako mamaya. May pa-announcement ka sa kasal ng ibang tao? Tingnan mo nga naman. Pati sapatos ko, ginagaya mo na? Hala, paano yan? Hindi kita ginagaya, no? Ako ang unang nagkaroon ng ganitong sapatos Bakit sa ba kayo Korea. lagi nag-aaway? Dito kayo sa tabi ko. Pa-picture tayo. Pakipicturean nga kami. Yes, ma'am. Opo. Lapit po kayong lahat sa bride. Yan, ganyan nga po. Anong ginagawa nyo? Picturean mo na kami. Nauna. Napapikit ako. Pakikuhanan kami ng isa pa. Okay, nice shot! O sige, tingin na natin dito. 1, 2, 3! Nasaan si Yura? Hindi ko pa nakita. Bakit? Nakita ko siya sa banyo kanina. Naiwan niya to eh. Teka, nag-aaway na naman kayo? Tingin niyo araw-araw ako nakikipag-away. Gutom na ako. Ano yan? Yan lang ang pagkain natin? May iba ka pang gusto? May steak doon. At sushi. Ikaw na lang ang kumain nun. Excuse me? May sea cucumber ba kayo? Oh, Ano ba? Wala silang ganun dito, Songi. Hindi eh. Nasa dagat tayo. Dapat lang ang dagat ang kinakain natin. Soju at sea cucumber pampulutan, di ba? Bakit? Kinahihiya niyo ba ako? Hindi. Oh, hi, Director Park. Kumusta ho kayo? Hoy, kumusta? May bagong pelikula pala kayo. Nabasa ko yung script. Nagustuhan ko yon. Hoy, paano napunta sa yung script? Pinasecure ko yun na maigi ah. Ha? Binigyan niyo ng kopya si Songi. Nakibasa ako habang binabasa niya yung script. Pakitawagan ho ako kung may magandang role. Sige, okay. Minsan, bisita ka naman. Inuman tayo, ha? Ho? Ano ka ba? Sabi mo tawagan kita. Eh di tatawagan kita. See you. Ha? Sigurado kang magkakasponsor ka? Kailangan ng sponsor ng pelikula. Sa pagkakaalam ko, kung walang investment ng SNC, yung movie mo, hindi siya mapaproduce. Teka, sino ka ba, ha? Ako? Kapatid ni Lee Jae-kyung, Executive Director. Ako si Lee Hee-kyung. Siyang nagde-decide sa investments ng company. Pero wala siyang kaalam-alam tungkol sa art at mga movies. Tanong siya ng tanong sa akin kung nagustuhan ko ba yung film o hindi. Kaya, binasa ko na rin ang script mo. Di ako natuwa. Sasabihin ko sa kanya na wag na lang. Okay? Uy, Hee-kyung, ba't mo ginawa yun? Sa tingin mo, bakit? Ikaw, di mo ba siya nabalitaan? Manyak ang taong yun. Wag na wag kang kakausap ng tulad niya, okay? Okay, bitiwan mo na ako. Bukod sa akin, di mo pagkakatiwalaan ng mga lalaki. Kaya sabihan mo ako pag may boyfriend ka na, ha?
Dapat mga lalaking aprobado ka lang ang pwede mong i-date. Sino ka ba sa akala mo? Ako? Ako ang future asawa ng best friend mo. Siya nga pala. Nasaan na ba siya? Kumuha ng maiinom. Na naman? Akala ba ni Songy na goddess siya ng alak, ha? Bakit ang lakas-lakas niya lagi uminom? Huh? Songy, delikado dyan! Ah! Ingat ka. Okay ka lang? Oo. Okay ako. Nasaan si Songy? Kumuha ng maiinom, di ba? Nakita ko lang siya. Nakatayo siya sa may hagdan. Oh, ano nangyari? Dapat may isang oras pa eh. Ewan ko. Narinig ko merong taong nawawala sa cruise ship. Ano? Sino? Ewan ko. Ito na siya. Simi, ano nangyari? Nawawala si Songy. Hindi namin siya mahanap. Ano? Nawawala si Songy? Hindi lang yun. Si Yura nawawala rin. Hinahanap din siya ng mga tao. Ha? Hoy, Songy! Dito tayo. Kano ba karami na inom mo? 1:42 na ng umaga ang oras niyan. Si Miss John ang huling taong bumaba mula sa cruise. Kahit anong hanap nila doon, hindi nila makita si Miss Hanyura. Ano ang tinatansyang oras ng pagkamatay? Okay, ito. Ang oras na huli siya nakita ay ito. Huli siyang nakita kasama si Miss Chon Song-yi sa banyo ng mga babae. Ang sabi naman ng mga nakasaksi, nag-away daw sila. Mga bandang 11:30 na ng gabi yun eh. Napansin ng mga taong nawawala si Hanyura, mga 12:30 na ng umaga. Sa loob lang ng isang oras, nangyari ang lahat ng yun. Ano ba yan? Mr. Prosecutor, tawag ng tawag yung mga reporter eh. Gustong malaman kung namatay si Hanyura dahil kay Chon Song-yi. Bakit nila iniisip na dahil to kay Songy? Ewan ko. Ang sabi-sabi naman sa paligid, galit daw sila sa isa't isa. Makapangyarihan ng masamang chismis. Noong araw, lahat ng chismis na kumakalat, nagsisimula sa bukal sa bayan. Ngayon, iba na ang lugar. Sa vending machine na ng kape, minsan sa coffee shop, sa bar, mga pahingahan, pati mga blog sa internet. Nagsisimula ang chismis kung saan nagpapahinga ang mga tao o nagkakasiyahan. May mga uri ng chismis na kayang manakit ng tao at pumatay. Alam nyo ba? Binuli ni Songy si Yura. Then na-depress at nag-suicide. Balita ko, pinahirapan niya talaga eh. Talaga? Hindi pumasok si Chong Song-yi ngayon, di ba? Mas weird naman kung lalabas siya. Pagkatapos na nangyari. Nakita niyo na ba yung video sa YouTube? Ibang klase talaga ang Songy na yun. Anong video? Panoorin niyo. Bakit kaya tuwing nagkukumpulan ng mga tao, wala silang ibang mapag-usapan? Ibang klase pala siya. Ako lang bang topic nila? Oo, Okay iba lang. Totoong Papuri man o Ano pagpuna. bang klaseng ugali Mas yan? okay yun kesa yung cast ka sa drama na 4% ang rating at walang may alam kung sinong nasa series na yun. Oo nga pala. Yung drama mo natapos sa ratings na 4% nung isang buwan, di ba? Yan yung project na tinanggihan ko eh. Mga babae. Medyo nalungkot ako. Ang sama Kasi niya. ang pangit na Mali naging ka nilabas talaga. ng project. Iiwan ko na lang ang drink niyo dito. Ang bangkay na natagpuan sa Han River ay nakilala bilang ang aktres na si Han Yura. Ikinabigla naman ito ng lahat.
Nag-attend si Han ng kasal ng kaibigan niya sa isang cruise boat noong 23 nitong nakaraang buwan. Nawala si Miss Han at nag-request ng search and rescue ang kanyang manager. Marami ang nalungkot sa biglaang pagkamatay ng sikat na aktres. May ibang naniniwala na ang kanyang alitan sa isa pang kilalang aktres ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Alam nyo, may depression si Han Yura. Totoong lumala ang mga sintomas niya dahil kay Chong Soo-hee. Imaginin mong pinapahiya ka ng isang mas bata sa'yo sa harap ng maraming tao. Magagalit ka rin, di ba? Pero si Yura, masyadong mabait at walang buwang. Gusto niyang sarilinin na lang. Kung gabing bago siya namatay, ang sabi niya nahihirapan siya dahil nga naman. Nakakairita! Grabe, ang cute pa rin niya. Cute niya. Bakit ganun? Pinalit ko ba siya? Isang aktres ang nawala sa isang cruise party 3 araw na nakalilipas. Ikinabigla ng lahat ang pangyayaring ito. Huwag kayong maghiraman ng comics. Bangkay sa may ilog sa ilalim ng tulay ng Sogang. Huwag na sinungaling. Nakikipag-pool ka kay Tiger Woods, di ba? At si Steve Jobs ang tagayos ng computer mo. Kaya huwag niyo gawin yan. Ang mura na nga yan sa 80 eh. Ano ba? Di mo ba alam na mas kuripot ang mayayaman? Tingin mo, paano kami yumaman? Na natagpuan sa Han River ay nakilala bilang ang aktres. Ano naman nangyari sa kanila? Ikinabigla naman ito ng Nag-suicide si Han Yura dahil kay Chong Soo-hee? Dahil sa naging alitan nila? Grabe, sama ni Chong Soo-hee. Gusto ko pa naman siyang pakasalan. Ngayon, naglag na siya sa listahan ko. Makinig kayo. Totoong malayo sa pagiging anghel tong si Song-yi, pero di niya magagawa to. Kilala ko siya dahil friends kami since junior high school. May ibang naniniwala. Ano nakakatawa? Kasasabi mo lang na wag kami magsinungaling. Tas friends kayo, wag ka nga. Sobra na yan, ha? Masyado nang matindi. Sige, sabihin mo na rin, tumambay siya rito minsan, ha? Sinungaling. Nakilala si Han Yura sa pagganap ng iba't ibang karakter sa telebisyon at sa mga pelikula. Marami ang nabigla sa insidente. Sa maling direksyon dinala ng media ang mga tao. Ang public opinion, napakasama. Reporter Choi, ba't di ka sumasagot? Sa golf course lang ba tayo magkaibigan, ha? O ikaw, pumunta ka sa apartment ni Song-yi. Dalhin siya sa ligtas na lugar. Ano na? Yes, sir. Song-yi, Ano? sa underground parking, bilis! Bakit? May trabaho ba ako ngayon? Di mo ba nababalitaan? Nakita na nila ang bangkay ni Yura. Namatay siya. Oo. Paano? Aksidente? Ano nangyari? Wala akong alam doon. Pero malaki problema natin. Eh bakit? Bumaba ka na bago ka akitin ng media. Sakay na sa elevator. Bilisan mo, dali. Oo, eto na. Teka, wag elevator. Ano? Bakit? Eh kasi, kakasakay lang ng media. Emergency exit. Exit? Hindi, wag doon. Ano? Bakit? Ano ba talaga? Yung iba nag-grab paakyat. Umuwi ka na lang muna. Uuwi. Teka. Sandali. Bakit kailangan ko silang takbuhan? Pwede bang mamaya ko nalang sabihin sa'yo? Wala na tayong oras. Ganon? Teka, ano nang hauli ang passcode ko? Ewan ko, pinalitan mo nitong nakaraan eh. Anong kodang ipinalit ko nitong nakaraan? Ay! Sandali lang! Tabi-tabi na padaan! Papasok ako! Bilis, bilis! Sure pa kayo? Alam mo, saan tayo? Bilis ako! Saan tayo? Dito. Wala na siya. Dito tayo doon. Miss Georgie! Dito daw eh. Miss
Chon Song-yi! Lalabas na tayo. Diyan ba talaga siya? Lalabas na siya. Oo, nandyan nga. Sa tingin mo dyan. Lalabas din yan maya-maya. Parang hindi Parang niligaw lang tayo. Oras natin dito. Tulungan mo na lang ako. Kapag lumabas ako rito, pagpipiestahan ako ng mga yan. Pasensya ka na, pero may tatanong ako sa'yo ngayon. May ramen ka ba dyan o kahit kaning lamig? Wala pa akong kinakain simula kagabi. Gutom na ako. Labas. Labas sabi eh. Tabi. Yes, Chief. Full page ang binigay mo sa akin. Ano? Ate, naman Maghintay sila na lang yung ba tayo Song-yi. rito? Narito ako ngayon sa labas ng apartment ni Chong Soo-yi. Tatanungin natin siya tungkol sa pagkamatay ni Han Yura. Ngayon, magdo-doorbell muna ako. Parang walang tao sa loob. Oh, tanungin na lang natin ang kapitbahay niya. Ayan, halika. Excuse me. Dali. Sir, nakita niyo po ba si Miss Chon lately? Ibaba niyo yan. Yes, sir. Wala naman siyang sinabi. Wala naman tayo siya sa kanya. Kami alam din Teka, anong ibig sabihin yan? Paano namatay si Han Yura nang dahil sa akin? Yan ba ang pinaniniwalaan ng mga tao ngayon? Oo. Masama ang lagay ng mga bagay. Siguro wag ka muna magpakita. Nasa bahay ka ba ngayon? Diyan ka na lang muna. Iwasan mo mag-internet, ha? Aba naman. Ay, dead bat na. Grabe naman to. Walang cellphone, tas naka-pager. Pati telepono wala. Ay, ano to? Mag-isa lang siya sa mundo? Nakakulong na ba ako dito ngayon? Ano yun? Pagod ako eh. Kamusta na si Song-yi? Hanggang dito ba naman si Song-yi pa rin? Anak mo ba ako? Ang daming tumatawag na kinukumusta si Song-yi sa akin. Nag-off na ako ng phone. Di rin naman siya sumasagot. Talaga? Concerned ako. Nasaan si Papa? Busy lang nitong nakaraan. Pero nakakatuwa talaga. Ang alin? Yung prediction na sinabi ng manghuhula sa akin. At nagulat talaga ako. Mauubos na ang swerte ni Song-yi ngayong taon. May malaking mangyayari sa kanya at maaapektuhan ang kinabukasan niya. Well, walang kasiguraduhan. Pero ikaw kabaliktaran. Pagkaubos ng swerte niya, ikaw naman ang magniningning. Naman. Malulungkot na ako nito eh. Kaibigan niya ako. Oo, may topak siya. Pero lampas 10 years na kaming friends. Tingin niyo ikakatuwa ko yung sinabi niyo? At saka, anak niyo ba siya o ano? Pati siya pinahula niyo? Anak, hanggang kailan ka magiging supporting? Masaya ka bang maging pangalawa lang? Dahil ako ayoko. Feeling ko pati ako, supporting din lang. Naman. Alam mo ba kung bakit interesting ang buhay? Kasi walang nakakaalam kung anong mangyayari. Walang nakakaalam kung ano ang susunod. Katulad lang ni Hikyong na matagal mo nang mahal. Mapapasayo na siya. Kunin mo ang spotlight para sa sarili mo. Baliktarin mo ang lahat. Gawin mong iba ang takbo ng buhay mo. Anong nangyayari? Akala ko ba iniimbestigahan pa nila ang kaso? Hindi nila alam kung suicide o aksidente. Ano ba problema nila, ha? Huwag kayo masyado mag-alala, madam. Ako nang bahala sa mga pangyayari. Sir, excuse me. Bulag ka, may kausap ako. Sir, galit na mga sponsor natin. Huh? Sabi nila, nag-violate ng kontrata si Song-yi. Gusto tayong idemanda. Gusto rin pala tayong makita ng crew.
Bakit? Puro negative comments sa site nila sa internet. Madam, kami nang bahala rito. Ang mabuti pa siguro mauna na kayo. May aasikasuhin lang ako eh. Siya nga pala, Manager Ann. Napag-usapan natin noon ang renewal ng kontrata ni Songy. Gusto kong agahan ng renewal ng 1 buwan. Ha? Magpirmahan na tayo. Ilang taon na rin naman tayo magkatrabaho. Kaya hindi ako basta-basta lilipat na lang sa Jingo ko sa Phantom. Seryoso talaga ako sa pagiging loyal eh. Nasaan na yung kontrata? Dali na, sige na, pipirmahan ko na. Madam, hindi pa handa ang kontrata. Pwede bang tsaka na natin pag-usapan to? Ano, okay na? Exit na ako. Naku! Ano bang ginagawa niya? Mokong na yun. Sabi ko na nagugutom ako eh. Pero umalis at hindi na yata babalik. Ay, wala talaga siyang puso. Ay, nako, speaking of the devil. Hindi mo naman alam ang ibig sabihin, no? Ayaw mo akong saluhang mag-ramen? Eh di samahan mo na lang ako. Bakit naman? Ayokong kumakain mag-isa eh. Nawawalan ako ng ganang kumain. Ay, wala pa kasama yung taong yun. Tinanggihan ako ng ganun lang. Parang wala lang, tumanggi lang siya. Sino ba siya sa akala niya? Ay. Ano? Paano ko naubos to? 3 subo lang dapat ang kakainin ko. Patay ako! Teka, nasan kaya ang banyo rito? Parang ang mahal ng painting na yan, ha? Parang totoo, hindi mo kami peke. Ang record ng huling 3 buwan sa mundo? Ba't ka nandito? Natakot ako sa'yo! Grabe naman to! Nakapasok ka ng... walang kaingay-ingay, ha? Kanina ka pa rito. Anong oras ka pumasok? At bakit, ha? Hinahanap ko kasi yung banyo kanina eh. Pero, ano bang meron sa kwartong to? Ano bang lahat ng to?
Teka, may ibang racket ka ba? Nangongolekta ka ba ng mga lumang libro at tsaka painting? Huwag mong sabihin nag-i-invest ko sa mga antique. Labas! Labas na! Pasensya na kung pumasok ako sa kwartong yun. Pero hindi pa ako pwedeng lumabas ngayon. Di ko na problema yan. Nandyan sila para patayin ako. Apak-apakan at yurakan ng pagkatao ko. Silang masusunod. Kapag lumabas ako ng apartment mo, dudurugin nila ako sa maliliit na piraso. Di ba hindi ko na problema yan? Ito lang ang akin Kailangang alagaan ng isang teacher ang mga estudyante niya. Kahit gaano pa kasama ang mundo, may mga teacher tayo para irespeto ang ganitong klase ng samahan. Tutulungan ng teacher ang estudyante kapag kailangan niya ng tulong. Sino naman ang teacher mo? Ikaw. Kahit kailan, hindi kita tinuring bilang estudyante ko. Labas na, bago pa kita kalad ka rin. Oy, Hoy? Oy, bitiwan mo ako! Ano? Kasasabi mo lang, di ba? Hindi kita teacher at sana hindi na lang ako nagpaka-formal sa'yo. Hoy, Miss Chon Song-yi! Ano yun, Mr. Domin Jun? Nasaan ang ID mo? Patingin nga. Ilang taon ka na? Mas bata ka ba sa akin? Hindi lang akong patay kapag lumabas ako ng apartment na to. Pati ikaw siguradong patay rin sa mga yan. At bakit? Kasi siguradong may lalabas na balita na secret boyfriend kita. Gusto mong ma-expose sa lahat ng taong buhay mo at makilalang mukha mo sa buong bansa? Ha? Babantayan ng tao ang bawat kilos mo. Malalayo na kala mo. Hindi ako nagbibiro. Kaya mo na lang ako dito. Nakikiusap ako. Una, wala kang hahawakan dito sa apartment ko. Sige ba? Okay sa akin yun. Pangalawa, huwag kang magtatanong sa akin. Sige. So, magkakamayan ba tayo para sa deal? Pangatlo, at least 1 metro ang distansya. Wow, Iba ka rin, Dapat yata ako nagsasabi sa iyo niyan, Kilala mo ba kung sino yung mga taong nakatrabaho ko na, ha? Sina Jung, Wusong, Kang, Donghu at Wonbin. Kakaiba siya, Imposibleng hindi ako magustuhan ng ordinaryong lalaki. Baka naman bating siya. Ayaw ng autopsy ng pamilya niya. Suicide ang paniwala ng pulis. Paniwala rin yun ng press. Kung ganito, baka maklose na yung kaso. Yun nga lang, may mga video at ilang audio files na natagpuan sa laptop ni Hanyura. Iniligpit ko na yung laptop, pero kinopya ni Yura ang mga files. Nasa na yung kopya? Ayon sa black box sa kotse niya, nasa clutch bag niya ang flash drive. Ang clutch bag na daladala niya nung kasal. Nahanap mo? Hindi. Wala yun dun sa cruise. Check the security footage. Alamin mo kung na kanino yung bag. Kilos na. Yes, sir. Kuya! Makakaalis ka na. Ano yun? Nakita mo yung balita? Paano kasalanan ni Songy ang nangyari kay Yura? Nababaliw na ako Tawagan mo rito ang mga reporters. Baka nga nag-suicide siya. O baka aksidente lang yun. O, pwede rin may pumatay kay Yura. Nangyayari sa ibang bansa yun. Kunyari, nag-suicide yung tao pero pinatay naman pala. Iniimbestigahan na nila. Malalaman din natin. Kuya, para tayo magtitiwala sa mga yun? Tagal naman. Pag-usapan na lang natin kapag... Anong nangyayari dito? Lahat kayo nagtatanong, wala naman siya masagot. Kasi alam niya. Ayoko mas... Ako talaga. Grabe. Oo na nga. Excuse me. Saan ka nag-work? Su Kim Hyuk, Daehan Daily. Genoha, yung Il Daily. Di siya lalabas. Sinubukan na namin yan Tagal naman, nandiyan pa kaya talaga siya. Ang laking balita kapag pumunta rito ang boyfriend niya, Pasabog yun. Kung pupunta siya. Oh, Brad. Pipilitin ba
Buka, may dumplings pa rito. Oh. Ayos lang yan. Lika na. Hindi, okay lang. Siya lalabas dyan. Salamat. Kanina pa Hindi, kami okay dito lang. eh. Tara. Okay lang ako. Sarap Ito, nito. chopsticks. Salamat. Sigurado talaga kayong nasa loob siya? Oo, sigurado. Hindi siya may labas ng manager niya. Sinasabi niya bang... nasa loob ng apartment si Songi at nagugutom mag-isa? May tanong ako. Totoo bang namatay si Hanyura nang dahil sa'yo? Nandun ka rin sa salon, di ba? Hindi siya yung tipo ng tao magpapakamatay dahil lang sa galit niya sa akin. Hinding-hindi niya gagawin yun. Nung huling magkita kami, ipinagyabang niya pang malapit na daw siyang ikasal. 30 pa lang siya eh. Paano nangyari sa kanya to? Wala akong ginagawang masama. Pero ba't nalulungkot ako para sa kanya? Kailan mo huling nakita si Yura? Huli ko siyang nakita nung... Bakit wala akong pwedeng sabihin? Ano kaya to? Ano ba to? Affair lang bang meron tayo? Pasok na tayo. Lahat ng kaibigan ko. Pati lahat ng kaibigan mo nasa loob ngayon. Abangan mo ang sasabihin ko sa kanilang lahat mamaya. May surprise announcement ako. Mabibigla ka rin sa maririnig mo. Sigurado ako. Yura, Ano yun? kumusta palang depression mo? Depende yan kung paano mo ako pakikitunguhan. Itinigil ko na yung mga gamot ko. Alam mong mahal kita, di ba? Ingatan mo sarili mo. Grabe. So sila nga talaga. Sino nga talaga yung si Jackie? Natakot ako. Bakit ka nandyan? Teka, sinisilipan mo ba ako? Konti. Mamaya, i-announce ko magpapakasal na kami. Si Jackie yung talagang gusto mo mapangasawa? Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi talaga kita trip pero sa tingin ko, magkakandara pa naman ng mga lalaki sa babaeng katulad mo. So, tingin mo hinahabol ko siya? Kahit ayaw naman niya sa akin? Parang yun na nakita ko. Kanina lang. Huwag kang ang mayabang. Wala kang alam sa ganito. May matinding dahilan siya kung bakit hindi niya ako pwedeng basta nalang pakasalan. Ano namang dahilan yun? Sa tingin mo talaga, sasabihin ko sa'yo kung ano yon? Hindi. Hindi ko naman talaga gustong malaman. Magre-retire na ako pagkakasal namin. Solong-solo mo ng showbiz kapag wala na ako. Huwag kang mag-alala. Kahit nga nandito ko pa, solong-solo ko na lahat. Nakaka-impyerno ka talaga. Ayaw mo magpatalo? Yan nga rin ang sasabihin ko sa'yo eh.
tingnan mo to, nag-iwan pa ng gamit. Yun ang huling kita ko sa kanya. Sinubukan kong isoli yung bag niya pero hindi ko siya mahanap. Tapos wala na ako maalala sa kalasingan ko. Bakit? Alam mo, may kakaibang nangyari nung gabing yun. Ay, tingin ko napanood na natin ang husto. Itigil na natin to, pare. Ano ba? Nasa atin ang sagot eh. Oy, umuwi na tayo. Teka, sino tong mama? Wala siya sa listahan ng guests. Sino dyan? Ito. Sino? Si John Songi? Hindi. Dito banda. Nakatulog siguro ako sa loob ng cabin. Nanaginip pa ako eh. Nakita kita sa panaginip ko. Parang totoo. Hindi ko nga alam kung panaginip nga lang talaga. Abo, tama ka. Wala nga sa guest list ang lalaking to. Hindi rin siya kasama ng staff o kahit na sino. Sino yan? Kung ganun, sino siya? Teka, ano yun? Saan siya nagpunta? Nakakatakot. Teka, sa tingin mo ba? Multo siya? Teka. Tama! Multo nga! Teka, hindi mo naman siguro in-edit to, no? Ano yun? Multo ba siya ng isang taong nalunod noon? Ay, nakakatakot yan, ha? Ay! Teka. Naglaho silang pareho. Ano sinasabi mo? Nung naglaho yung lalaki. Nawala rin si Chon Song Yi. Teka lang. Ano to? Parang totoo eh. Kaya akala ko totoo rin na nangyari sa panaginip ko. Teka nga. Nandun ka ba nung gabing yun? Alam mong imposible yan. Oo nga eh. Imposible namang nandun ka. Pero parang nakita talaga kita dun sa party nung gabing yun. Kung wala ka, nasan ka nun? Ano ba?
Yes ba? Nagkaroon ng pagkakataon dati. Pero hindi ko ginawa. Marami rin mga natukso. Dahil sa itsura ko. Bakit nais mo ako makausap? Dahil dito, Ginoo. Ito. Nabalitaan na ba ninyo si Danwon? O kaya Hongdo Kim? Ipininta niya ang prinsipeng tagapagmana. Siya ang pinakamagaling na pintor sa kabisera. Tanggapin ho ninyo. Bilang handog. At ito rin. Hindi ko matatanggihan ang hiling ng pinakamagandang dilat sa kabisera. Ngunit may kailangan kang malaman. Binibining, alam mo ba kung saan ako nagmula? Saan? Nagmula ako sa bituin yun. Ngayon, ito ba'y tanggap mo? Hinuha ko'y hindi. Sadyang tayo'y nagmula sa magkaibang bituin. Sabihin mo na lang na ayaw mo sa akin, Ginoo. Hindi yung magsasabi ka pa ng mga bagay na walang saysay. Napakalupit mo. Good morning! Oh, akin na yan! Ah! Oh, Papa! Kung totoo ang sinasabi dito, namatay si Yura dahil kay Songy, anong nangyayari sa kanya? Tingnan mo, yan ang huling habili niya. Sarado na ang kasong to. May sikreto para di ka masaktan ng ibang tao. Huwag magbigay at tumanggap ng kahit ano. Huwag kang aasa sa iba. Kuya Jekyll, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Ah! Mr. Dominjon! Mr. Dominjon, yung pinto!